Ang sabi ni Haring Leon ay gumapang na parang ahas. Ang sabi ni Haring Leon ay tumalon na parang kuneho. Ayan. Ngayon naman, ang sabi ni Haring Leon ay unat ang tenga na parang elepante.
ilagay nyo ang sarili nyo sa kwento na yon na parang kayo si Pagong at si Maxine. Kung ano ba ang inyong mararamdaman. Pero tandaan nyo rin na pakinggan nyo mabuti ang kwento at dahil meron akong magiging mga katanungan pagtapos ng kwento. Handa na ba kayo mga bata? Opo.
Nagulat. Janine? Ang mayabang po. Yan, magaling. Ang reaksyon mo Kalineo habang tumatakbo ay mayabang at tumatawa-tawa ka. Ayan. Nang sino naman ang nanalo sa palisahan? Kaya, ayan, si Bagong ang nanalo sa kagitaan kahit siya ay mabagal maglakad. Nang sino naman yung nakatulog sa puno? Sa ilalim ng puno?
Area? Huwag mawari sa kayamanan. Meron pa ba? Wala na. Bakit kaya mahalaga na merong aral sa isang fabula o kwento? Alin? Mahalaga po na mayroong aral sa isang pabula para po may natutunan ng mga mababasa o malulunod. Yan. Dahil nakasagot kayong lahat sa aking mga
May ibang aso na mayroong mas malaking buto at daga. Dahil sa sakit, inamilan niya yung aso sa tubig para makuha niya yung buto. Kumuha ang bibig niya, nalagyan yung buto niya sa ilog. Wala siyang napala. Ang aming tayo dito ay huwag kang maingit sa iba at makontento sa kanyang pera. Tama! Tama! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aming pong sitwasyon ay tag-init ngayon. Si Langgam ay abala sa pag-ipon ng pagkain araw-araw. Si Tipaklong naman, puro tugtog at sayaw lang. Nang dumating ang tagulan, walang makain si Tipaklong kaya nanghingi siya kay Langgam. Ang may papayo po namin kay Tipaklong ay gawing inspirasyon si Langgam. Dahil pagdating ng oras ng pangangailangan ay walang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo lang. Yun lang po at maraming salamat.